So what's up? Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa WPS na ating mahal. So this video is from John Reps. I know matutuwa or matatawa kayo dito, men. So yun, ang video ito ay may pamagat na China, mas malakas daw sila kesa sa Amerika. Pilipinas, binalaan ang Pilipinas. Nako, title pa lang. Parang hunghang. So yun, John Rep, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Filipinoisy. Kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kang manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China, mas malakas daw sila kesa sa Amerika. Talaga ba? Malakas, binalaan ang Pilipinas. Diyos mio. Ewan ko na lang talaga. Basta title pa lang, natatawa na ako eh. So again, John Reps, Filipinoisy. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start! Doesn't really matter. China is... Whoop. Ulit. But it doesn't really matter. China is more than 200 times stronger than Americans. Wow. Diba? Yan, praise pa lang. China is 200% stronger than America. Grabe. Magpapatuloy ako muli kung totoo to, men. Sino ba dito yung naniniwala na 200 times stronger daw sila kesa sa Amerika? Ay, naku, mamaya pag-usapan natin yan. Shipbuilding industry. Binalaan ng China ang Pilipinas kaugnay sa Intermediate Range Missile System na idineploy ng Amerika sa bansa, pati na ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa iba pang mga bansa na sinasabi. Sabi nyo 200% kayong malakas kesa sa Amerika. Bakit kapag ganyan may ginagawa yung Amerika, sobrang natitriggered kayo? Di ba dapat hindi nyo na pinapansin? Malakas kayo eh. 200% times malakas kayo eh. Diba? O, anong pinagdadaldal nyo dyan? Ang naturang hakbang ay maaaring magdulot ng mga tensyon sa rehiyon at mag-udyok ng arm race. Arm race na naman. Pag kami. John Rep, support niya. Ipinadala ng Amerika ang Typhoon missile system nito sa Pilipinas bilang bahagi ng joint military drills noong unang bahagi ng taong ito. Pero ay... Yun nga lang eh. 'Di ba? Yung kagamitan nga lang na yun. Umaray na nga kayo na pinadala ng Amerika dito eh. Dapat hindi kayo matakot dyan. Sabihin nyo kasi malakas kayo eh. 'Di ba? Pwede nyo namang i-welcome yan. Kung tutuusin nga, sobrang layo nyo nga sa sa Israel yung Iron Dome nila eh. 'Di ba? Dapat may Iron Dome kayo para ma-consider din kayo na parang mahihirapan yung Amerika talaga sa inyo. Pero kung wala din. Sa isang opisyal ng militar ng Pilipinas ay hindi ito pinaputok sa panahon ng pagsasanay. Kaya ang tanong ng China ay bakit nasa Pilipinas pa rin ang nasabing missiles gayong hindi naman ito ginamit at matagal nang tapos ang pagsasanay ng Amerika at Pilipinas. Ano naman ngayon kung nandito po yan sa Pilipinas? Ano pakin nyo? Hindi naman talaga kayo 200% stronger nga kayo eh. Ito din China yung mga pinagsasabi nila, hindi din nagpi-fit sa nila, mga pinagagagawa nila or sa actions nila. Ano naman ngayon? 'Di ba? Nasa sa amin na yun, malay din namin kung nakipagpalitan din kayo ng mga weapon with Russia and North Korea. May pakiba kami doon? Wala. Nung sinabi ni Senator Amy na meron daw nakaharap na ng mga ballistic missile ito sa Pilipinas. 'Di ba? Sige, kahit sabihin natin na what if totoo talaga yun, anong paki namin? Or siguro may paki kami pero wala na kaming magagawa dyan. Diba? Walang pakialamanan. Ganyan nakikita nyo na may iniwan dito yung Amerika. Ano naman, nanghaharas kayo eh. Bakit takot ba kayo na gamitin namin yan laban sa inyo? Kasi aware kayo na yung mga pinagagagawa nyo ay against din sa amin. Or baka kapag kami napuno, baka gamitin namin yan. Akala ko ba 200 times stronger kayo?
Pa ito kini-question ng China mga kabayan na tila ba gustong diktahan ng China ang Pilipinas na dapat ibalik na ito sa Amerika. Parang nakakaramdam ata ng takot mga kabayan. Sinabi ni Foreign Ministry Wang Yi kay Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo sa isang pulong noong Biyernes na ang relasyon ng China at Pilipinas ay nasa sangangdaan na ngayon at ang dialogo at konsultasyon anya ang tamang paraan. Sinabi ni Wang Yi alam naman namin na yung dialogo talaga yung tamang paraan. Paano yung dialogo, nilalatagan nyo kami na mas pabor sa inyo? Parang lumalabas 90/10. Di ba? 90% pumapabor sa inyo, 10% lang sa amin. Grabe. Hay nako, China. Na ang nasabing missile system ay maglilikha lang umano ng tensyon at konfrontasyon sa rehiyon at mag-uudyok ng isang arm race na ganap na hindi naaayon sa mga interes at kagustuhan ng mga mamamayang Pilipino. Sinabi rin ni Wang Yi na ang mga relasyon sa pagitan ng mga bansa ay nahaharap sa mga hamon dahil ang Pilipinas anya ay paulit-ulit umanong lumalabag sa kasunduan at sa sarili nitong pangako. Dagdag pa ni Wang na kamakailan ay umabot ang China sa isang pansamantalang kaayusan sa Pilipinas para sa transportasyon o muling pagdagdag ng mga humanitarian supply sa Ayungin Shoal upang mapanatili ang katatagan ng relasyon at sitwasyong pangdagat. Di namin kailangan ng pansamantala. Ang kailangan namin, forever na wala na talaga. Diba? Wala na mga pang-oogag dyan sa WPS. Hindi yung pwedeng pansamantala. Porket ba nakaramdam kayo na may threat some kind na dala dito yung Amerika, parang pinagpaliban nyo. If ever na wala na, ibalik na or yun, kumalma na yung US, biglang pinull out sila dito sa Pilipinas. Diyan naman tataas ulit yung sungay nyo. Itong China kasi sobrang napaka-diktador nila Like, gusto talaga nila is manduhan tayo. Samantala sa unang pagkakataon ay lumapag sa Clark Air Base sa Pampanga at nag-ikot din sa West Philippine Sea ang 4 na aircraft ng France. 2 dito ay ang Rafale B multi-role fighter jets, isang A400M tactical airlift at isang 330 air tanker. Ito ay bahagi ng isang taunang French Air Force mission na tinatawag na Pegasi 24 na nagpapakita ng kanyang puwersang panghimpapawid at naglalakbay sa mga bansang kaibigan nito upang palalimin ang ugnayan sa depensa. Lumipad din yan, thank you din sa sa France. Ang French Air Force sa West Philippine Sea kasama ang grupo ng mga mamamahayag sakay ng isang A400M tactical airlift aircraft upang ipakita ang napakahalagang kakayahan nitong magsagawa ng air refueling. Ang ilang Philippine Air Force personnel naman ay nagkaroon din ng pagkakataon na lumipad sakay ng Rafale fighter aircraft. Actually, maganda din yung air fueling system nila kasi yan, sobrang laking tulong niya nga na pwede na siyang hindi muna mag-landing, parang tuloy-tuloy lang siya sa paglibad doon sa ibabaw, di ba? Astig din yun. Actually, sobrang hirap nga kung panonoorin mo yung nagagawa nila. Iba talaga yung nagagawa ng mga tao ngayon. Saludo sa France, Kanga. Mga anti-missile ba to? Grabe, oh. So parang yan yung some kind imbudo, di ba? Ang angas, ah. Yun, nakuha na.
Sinabi ni French Air Force Brigadier General Thomas na namumuno sa Air Force mission na sila ay pumunta sa bansa kahit na napakalayo upang maipakita nila na kaya nilang rumisponde ng mabilis sa oras ng isang humanitarian crisis o kahit na krisis ng seguridad. Grabe. Saludo, saludo. Grabe ano? Kahit sobrang layo ang bilis nilang makarating. Grabe. So, salamat. Wala na, mas lalong iiyak China nito. Sabi naman ni French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, na nagsusumikap umano ang France na mapabilis na tapusin ang isang kasunduan sa pagtatanggol na magbibigay diyan dito na mag-deploy ng mas malaking bilang ng mga puwersa militar sa Pilipinas para sa mga magkasanib na ehersisyo. Idinagdag din ni Fontanelle na ang French Air Force mission sa Pilipinas ay hindi idinisenyo upang itarget ang China at hindi naglalayong palakihin ang mga tensyon sa rehiyon. Well, kahit na yan naman talaga or totoo naman talaga na hindi naman talaga para anuhin yung China, wala tayong magagawa dyan, men. Yung China, papalabas na naman nila na yan, nagbabadya na naman sila ng ano. Diba may pinaplano sila? Basta kapag may gagawin yung Pilipinas na against sa plano nila or mahihirapan sila sa mga plano nila, diba? Of course, iiyak yung mga yan. Papayag ba yan? Ganids yan . Sa France ay nakipag-usap din ang Pilipinas sa Canada at New Zealand para sa naturang mga pagsasanay at pumirma ito ng katulad na kasunduan sa pagitan ng Japan at Pilipinas noong unang bahagi ng buwang ito. Mariing pinuna ng China ang naturang pagbuo ng alyansa at malaking pagsasanay militar sa Pilipinas na sinasabing ang Pilipinas ay nakikihalubilo sa mga bansang mula sa labas ng Asya. Nagbabala ang Ano naman paki nila? Ano naman paki nila kung makikihalubilo siya labas ng Asia? Ano yung gusto nila sila lang yung malakas sa Asia? Gusto nila walang kalaban-laban yung mga ibang bansa sa Asia, sila lang? Or siguro natatakot sila kasi nga may mga bansa din naman na medyo may palag-palag din naman sa Amerika, like yung India, yung Japan, 'di ba? May palag-palag din naman 'yon. Natatakot siguro sila na madagdagan na naman yung bansang may palag-palag sa kanila. Etong Pilipinas, grabe, sobrang daming nakasuporta . So, siguro, dahil dyan, parang mas na-trigger sila. Okay. China sa Pilipinas na ang mga pagsasanay sa militar ay maaaring mag-udyok ng komprontasyon at makakasira sa katatagan ng rehiyon. Panay ang puna nitong China, mga kabayan, kahit na sinasabi nito noon na hindi sila takot at mas malakas ang kanilang puwersa kaysa sa Amerika. Ay, sira din ano yan, parang conflict? Grabe. And China is not panicking. But the difference is the China US is not has panicking. allies and China doesn't. That is almost true, but it doesn't really matter. China is more than 200 times stronger than American shipbuilding. It doesn't really matter na may allies yung Amerika, samantalang yung China wala. Pinartner nga lang yung Amerika sa Pilipinas, sobrang triggered na nga kayo . Paano kung yung ibang bansa pa talaga or magsabay-sabay na lahat? Wala na. Diba? Industry in terms of capabilities. Our ambition is not a secret. I think nagbabluff lang naman yung China . I think nagbabluff lang naman yung China, na 200% stronger daw. Malabo yun. Kasi kita nyo naman yun. Mula ito kay John Rep, suportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, di ba? Malinaw pa sa klaro yun. Yabang-yabang, di ba? Lakas ng loob, sabi. Tawag dyan, 200% stronger ang China sa Amerika. Like, what? Naginip ba to? Sino ba yung taong yun, men? Naginip ba yun? Kasi yung sinasabi niya, hindi akma sa mga, pinapakita nila . Diba? Grabe. Yung lalagyan ko pala ng cellphone made in China.
Di ba? Nakakainis yung ganun, men, na kung iisipin mo siya, okay, yung Miniso, China pala yun. Chinese pala yun. Kasi sa Miniso ko to binili eh. Akala ko Japanese yung Miniso. So, yun. Naputol ulit. So, di ba? Lakas ng loob. Nung interviewin, ano yung gagawin nyo? Or okay lang ba sa inyo? Or ano masasabi nyo doon? Na yung Amerika ay may mga allies samantalang kayo China wala. So, grabe yun, yung North at saka yung Russia, hindi pala kinoconsidered sila na ally. But syempre, meron din yung mga some kind misunderstanding na yan. Hindi din natin pwedeng baliwalain yung Russia at yung North. So, yun. Sobrang nakakatawa lang isipin na it doesn't matter daw. It doesn't really matter daw. Yung Amerika, like, what? Seryoso? Kahit nga siguro mag one-on-one kayo sa Amerika eh. Yun nga lang, mahihirapan din talaga yung Amerika, kasi malayo sila eh. Kaya yun, need din talaga ng China need din talaga ng Amerika na medyo malapitan nila yung China. Kaya nga nagtatayo sila ng mga EDCA sites, di ba? So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. So, gaano kayo doon? Or siguro natatawa na kayo dyan eh. Di ba? Sinabi ng China na 200% times more stronger daw sila. Sinong pinaglolo ko ng bansang tumin? Di ba? Ang lakas ng trip eh. Ano yun, nang babluff ka, tapang-tapangan ka. Akala naman siguro i-epekto pa yan. Parang lang eh, nananakot lang talaga eh. Diba? Natawa talaga ako dun sa sinabi niya 200 times eh. Wag kami. Okay? Wag kami. So again, yun lang muna. John Reps, Filipino. So yeah, like, comment, subscribe. Filipino is out.